Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto diretso. Yan, sa iba pa nating mga viewers na nanonood sa atin ngayon, live man po o replay, magandang araw sa inyong lahat. O ito, binunyag na ni Paras. Binunyag na ni Paras. Bakit lumabas ng bansa sina Liveste at Ligarda? O yan. Ito na. Kahit si Paras, alam niya kung anong totoong dahilan. Bakit lumabas ng bansa itong mag-ina na si Leandro Liveste at Loren Ligarda. O, alam naman natin si Paras, close yan kay close yan kay Leandro Liveste. Sila yung dalawang nai-involve doon sa honey trap kay Executive Secretary Ralph Recto. Sila yung mga iniimbestigahan, itong si Paras at saka si Leandro Liveste. Pero sabi ni Paras, ni Jing Paras, sa tingin niya daw, sabi ni Paras, sa tingin niya hindi yung tungkol doon sa honey trap, yung investigasyon ng NBI tungkol doon sa mga babae na ipapain daw, ipi-frame up si Recto. Hindi daw yun ang dahilan bakit lumabas ng bansa si Leandro Liveste at ang kanyang ina. Sabi ni Paras, mas naniniwala siya ang pinakadahilan bakit lumabas yung mag-ina, yung tungkol sa kaso nilang plunder doon sa solar. Yung proyektong solar na dahil doon ay makakasuhan ng plunder itong mag-ina. Yun daw, sabi ni Jing Paras, ang dahilan. Mas naniniwala siyang yun ang dahilan. Siyempre, yung mag-ina natatakot na malamang matutuluyan sila ng kaso. Kaya nag-iisip-isip kung anong dapat nilang gawin, kung anong depensa nila, at babalik pa ba sila sa bansa o hindi na. Sabi ni Jing Paras, siyempre natatakot yung mag-ina na matutuluyan sila ng gobyerno, ng administrasyon o ng ombudsman tungkol sa kaso na yan. Kasi plunder yun Plunder yun. Kaya kumbaga hindi magaan na kaso yun. Mabuti sana kung bailable. Di harapan nila tapos magpiyansa sila. Pero ito hindi. Kapag natuluyan sila ng kaso na yan, plunder yan, non-bailable yan. Parang katulad yan kay Marcoleta at kay Mike Defensor. Kaya sabi ni Jing Paras, sa tingin niya, yun ang pinakadahilan. Bakit nag-decide yung mag-ina na lumabas ng bansa. Ayaw nilang makasuhan sila, ayaw nilang maaresto sila, ayaw nilang makulong sila. So isang opsyon nilang iniisip ngayon, kaysa sa makulong, sa labas ng bansa na lang sila. Ngayon, kung babalik pa ba sila o hindi na, wala pang hindi nila alam. Basta, para sa kanya, sabi ni Jing Paras, kasi may dalawang kasong kinakaharap si Leandro Liveste. Yung sangkot siya sa kasi Paras, yung tungkol dun sa honey trap. Pero yung isa pang kinasangkutan ni Liveste, yung kaso, nakasabay yung kanyang ina. Yun naman yan tungkol sa plunder. Pero sabi ni Jing Paras, kung tungkol dun sa kaso nila, ni Liveste, tungkol dun sa honey trap, yung di umano'y pag-frame up kay Recto, medyo magaan pa yon. Hindi yun ang dahilan bakit umalis sila. Pero yung tungkol sa plunder, yun ang mabigat. Kasi non-bailable yun. Yun ang dahilan. So parang ano kayang mangyari? Babalik pa kaya ang mag-ina? Si Leandro Liveste kasi, ang kanyang paalam sa Kamara, sa House, kumuha siya ng travel authority pang 2 months. Pang 2 months ang travel authority ni Leandro Liveste. 12 countries. 12 countries ang pupuntahan niya ni Leandro Liveste. Si Loren nagpaalam, medical leave. Umalis nung August 2, ang unang medical leave niya August 3 to 5. Pero nag-extend ng August 12 to 14. Tapos nag-extend na naman ng 14 to 19. Hindi natin alam kung mag-i-extend na naman yan. Pero ang sabi ng ombudsman, nakakaduda na. Highly suspicious na ang ginagawa ng mag-ina.
Pero pag hindi sila bumalik, i-declare daw silang fugitive from justice. At pwedeng trabahuhin ng ombudsman na ipakansila ang kanilang passport. Yan ang mangyayari dyan. Ang pinakahuling balita tungkol sa mag-ina, nasa Switzerland na daw. Nasa Switzerland na daw itong mag-inang ito. Pero sabi ni Jing Paras, lumabas ng bansa yang mag-ina kasi syempre alam nilang mabigat na kaso yung plunder . Inanunsyo na kasi ng ombudsman na isa sa ilalim na sila sa preliminary investigation. Kumbaga, papadalhan na sila ng subpina at pagsasubmitin na sila ng counter affidavit. Ay medyo mabigat na yon. Kasi pagkatapos ng preliminary, saka ganito mga kabunyog pala. Kapag nasa preliminary investigation na sila, maglalabas na naman ng precautionary hold departure order. Hindi na sila makakalabas. Kaya ang nangyari ngayon, bago maglabas ng precautionary hold departure order, lumabas na sila ng bansa. Kasi kapag naglabas na ng precautionary hold departure order, hindi na sila makakalabas ng bansa. Ngayon, may mga balibalitang naglakad na raw ng political asylum sa France. Hindi natin alam. Hindi natin alam kung ano nga ang plano nila. So, malalaman natin yan kapag susunod na mga araw hindi pa rin bumalik yan, mukhang hindi na talaga babalik. Pero sabi naman ng ombudsman, hayaan sila, ipapakan sila ang kanilang passport. Okay, abangan na lang natin mga kabunyog. Basta lagi ko na lang kayong i-update kung ano man ang mangyari dyan. Mga kabunyog, mga kababayan. Ano ito? Pero parang mas lumalakas yung posibilidad na hindi na nga bumalik . Kasi lumabas sila bago bago pa magdeklara ng precautionary hold departure order . Anyway, abangan natin mga kabunyog. Magandang araw sa inyong lahat. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.